Ito mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po ito dito kay Loren Legarda at sa anak niyang si Leandro Libiste. Kung napansinin niyo mga kababayan, no? Ang paalam kasi ni Leandro ay meron siyang iba-ibang bansa na pupuntahan at ang paalam naman ng kaniyang nanay na si Loren Legarda ay mula 3 hanggang 5, no? Mula August 3 hanggang August 5. Ngunit mga kababayan, 18 na ngayon. Oo, ilang oras na lang mag-19 na. So kung tutuusin, 3 linggo na siyang nawawala. Hindi umuuwi at ang rason niya ay sick leave. So sa madaling salita mga kababayan, nagpa-file ng asylum 'to. Una, kung sa mga nagtatanong, mga kababayan, sa mga nagtatanong, kaya ba ni Loren Legarda at ni Leandro Libiste mag-file ng asylum? Kaya po. Bakit? Kasi sa dami po nilang pera mga kababayan. Sa dami nilang pera at saka teknik ni Leandro dyan, alam niya mga kababayan na siya ay maaresto at makulong talaga. So ang ginawa niya, bumili siya ng property sa Europe or sa Germany. So ngayon mga kababayan, once na may property ka doon, nakabili ka ng ganong kalaking halaga, means to say, nag-apply ka ng citizenship doon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi ka makakabili ng property sa ibang bansa kung hindi ka mismong taga doon. Take note mga kababayan, sino po yung may mga knowledge pagdating sa ganyan? Kasi pagkakalam ko, hindi ka basta-basta makabili ng property no, sa ibang bansa kung hindi ka nag-apply ng citizenship doon. Or di kaya, kumuha ka ng citizenship doon. So yun po yun mga kababayan, no? Yung ating mga 10 billion, 34 billion kayang bibili ng bahay or condo, o di ba? Oo, Ma'am Lia Bautista, Diyos ko magkano lang naman, no? Magkano lang naman ang kung maka $1 million ka diyan sa Europe or $2 million, magkano lang naman yung 2 million, 120 million lang yun eh. Yeah? Yung $1 million sa ibang bansa, 60 million pesos yan dito. So kung meron kang 120 million, meron kang meron kang $2 million. So wag niyong sabihin na ang mga bahay sa Europe ay walang tag $2 million. Napaka-imposible naman. Kahit nga $5 million kaya ni Libisting bumili niyan eh. Kasi biruin mo yung 1 billion. Ilang 1 million ang 1 billion? 1,000. Oh, Diyos ko, kaya yan mga kababayan. At pangalawa, nakakabili siya. Kung naalala ninyo, yun po yung bahay na tinatambayan ni Jose Rizal. Kumbaga, boarding house ni Jose Rizal sa Germany ang binili ni Leandro. So, ibig sabihin, once na binili niya yan, no, may kakayahan siyang bumili dyan. Ibig sabihin, mga kababayan, citizen na siya doon or may connection siya doon. Ito po, mga kababayan. So, duda ko dito mga kababayan, ang style ni Leandro at ni Loren dito, mag-seek ng asylum yan, mag-apply ng asylum yan. Mga kababayan, bakit? Kasi ang idadahilan nila dyan, political persecution, parang Harry Roque. At di nga natin alam, baka si Harry Roque ay kinita na nila yan doon. Oo, ni Loren at ni Leandro. At saka mga kababayan, mabubuhay po si Loren at si Leandro doon. No, kung sila lang naman dalawa, mabubuhay sila doon. Bakit? Sa bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ikaw ba naman, mamatay ka na lang, hindi pa mauubos yung pera mo. Bakit? Magkano lang naman ang kakainin nila doon kung meron na silang bahay? Ang babayaran lang naman nila doon, kuryente, tubig lang. Tsaka yung mga, yung kanilang mga kakainin, Diyos ko, hindi naman kumakain ng marami yan. Oo, kasi, di ba? Ano 'to, 'pag nakabili ng bahay residency sila pero citizen hindi ibibigay sa kanila unless mag-asawa si Leandro para maging citizen married, visa or fixed marriage. 'Pag nakabili ng bahay, residency sila pero citizen. Ibig sabihin residence nga sila doon. So may kakayahan at saka kung parehain nila kay Saldico ang style na kumbaga si Saldico ay investor doon, meron pa namang tinatawag sa Europe mga kababayan
Meron pa namang tinatawag sa Europe na golden visa. Ibig sabihin ng golden visa sa Europe, ayan po yung meron kang invest or na-invest. Halimbawa, investor ka, negosyante ka, o may milyon-milyon kang pera, meron kang golden visa. Ibig sabihin ng golden visa, kahit saang bansa sa Europe, kaya mong mag-ikot once na meron kang golden visa na sinasabi. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin, no? Itong balita sa Billionaire News Channel na pinapakansila na ng ombudsman. Mga kababayan, pinapakansila na sa ombudsman ang passport ng mag-inang Leandro at Loren Legarda. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan. Kinukonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni na Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di umano. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakubrang government contracts. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Hindi rin inaalis ng Ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France. The only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody So, ngayon mga kababayan, may tendency nga no or may possibility na ang ginawa nila dito kay nasa France sila, magfa-file ito or magsisik ito ng asylum. Tapos ang irarason nila dito ay political persecution. Pareho kay Harry Roque. Sabihin niyan, ginigipit, pinag-iinitan, kasi ganito ganyan. Tapos magpakilala sila doon ng mga mayayamang tao, mga popularity, mga public figure, mga ganun-ganun ba. Tapos, pagka pinayagan ito na mag-asylum doon at doon na manirahan, mapapayagan talaga. At una, mabilis itong makapag-file ng asylum si Leandro at si Legarda kasi una, mga kababayan, merong bahay na si Leandro doon. Sabihin natin sa Germany sila mag-seek ng asylum. Kasi may bahay si Leandro sa Germany. Diba kung naalala nyo, kamakailan lang, siguro mga 3 buwang nakalipas, ay nabili po ni Leandro Leviste na anak ni Loren Legarda, no, ang dating boarding house, correct me if I'm wrong, ni Jose Rizal. No, yun po ang binili ni Leandro. Kung doon kaya nila yung, Diyos ko, mamili lang sila ng gamit tapos pagandahin lang nila doon. Maganda naman ang klima doon. Diba? Nako, mga kababayan, mukhang malalaman mo talaga mga kababayan na talagang maraming magnanakaw na tatakas. Baka ito mga kababayan, itong presidente ni BBM or ni Marcos Jr., matatak na naman ito sa kasaysayan na bukod tanging presidente ng Pilipinas na nakapagpatakbo no or napatakbo ang mga magnanakaw. Nakapagpalayas ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Oo, lalabas 'yan mga kababayan kasi ako katulad sa akin, siyempre. Kayo, mga nakaabot pa sa panahon ni Marcos Jr. Siyempre istorya niyo 'yan, di ba? Isasabi niyo 'yan sa mga kaapu-apuhan ninyo na naalala niyo ba noon? Nung presidente ang tatay niya, napakagaling. Oo, napakagaling. Una-una, kwento sa akin ng nanay ko at ng lola ko, ang kwento nila sa akin, si Marcos Sr. daw napakagaling nun mag-speech. Wala daw yung mga binabasang papel, street-street daw yon. Tapos kapag kayo ay magsalita, yung mga banyaga, napanganga. At napakagaling noon, napakaraming proyektong napatayo. Yan, mayroon siyang sinasabing 7 alas na mga major
project. Ito yung EDSA, yung Marcos Highway, yung mga universities, yung mga hospitals, yung PICC, yung basta marami, PGH, lung center, heart center, lahat daw yan. Sabi ng aking mga kanino-ninunuan. Ngayon, kung tayo naman sa panahon ni Marcos Jr., siyempre ikikwento natin yan. Siyempre, ang ating sasabihin yan, kung naalala nyo noon, napa-impeach si Sara, napakulong yung tatay ni Sara, di ba? Tapos yung panahon ni Marcos, napasara yung Pogo. Oo, tapos yung mga Chinese na mga tumatakbong politiko sa Pilipinas na gumamit ng peking pangalan, si Alice Go, si Joseph C. Sino pa yun? Kaya makakwento yan eh. Tapos yung mga magnanakaw, katulad kay Saldico, tumakas papuntang Europa. Yun si Harry Roque. Di ba? Tapos yung mga sindikato ni Digong. Makikwento yan eh. 'Di ba? Oo, mga kababayan. 'Di ba? Makikwento yan, mga kababayan. Hindi mawawala sa history yan. Kung ang aking mga ninuno ay naikwento nila yung patungkol kay Apo Lakay, ako naman yung magkukwento sa aking mga kaapu-apuhan, no, sa buhay na ginawa ni Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Si Digong, kahit si Digong maikwento ko 'yan, putang ina, ito yung presidente noong 2016 na maraming nabudol. Pagbaba niya noong 2022 nabulgar lahat ng baho, 'di ba? Gano'n agad 'yan, mga kababayan. Nandiyan pa si Kibuloy, yung bukod tanging pastor na merong 7 million followers. Tapos nung tinanong, walang may pakita, tapos nakulong, tapos sabi kayang magpahinto ng lindol. Tapos nagsabi pa, "Wag, hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit." Tapos siya nasa kulungan, 'di ba? Oo, makukuwento 'yan, mga kababayan. Tapos merong isang vice presidente na kauna-unahan na babaeng vice presidente na mai-impeach at kauna-unahang vice presidente na bobo, tamad, lakwatsyera, magnanakaw. Oo, na walang ibang pangalan kundi si Sara Duterte yung nagsabing, "Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos." At meron yan siyang mga kapatid. Nung sinuli ang kanyang tatay, sabi nung kapatid niyang bunso, "Sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka." Ang kanya namang kapatid isa ang sabi, "Wala kaming ibang hiniling, kundi isang ulo lang naman, ang ulo ni Bongbong Marcos." Tapos sabi naman nung isa, "Alam nyo, ayan si Bongbong Marcos, magaling lang mag-English kaysa Amerika nag-aral, sa ibang bansa nag-aral, pero pagka parang lata banda, pag ginagano mo, tung! Ganun yan. Magaling lang yan magsalita, ganyan, pero parang lata yan. Tung! Ganun na, di ba? Tapos, may kapatid yan siya na naksak ng bugaw kasi nabigyan siya ng pokpok na may tulo. Nagalit siya sa bugaw, sinaksak niya. Ito, kutsilyo, ganito. Tapos, tinalikod niya bigla. Nung sinaksak, talikod lang, hindi tinuloy. Ngayon, nakasuhan siya, plunder. Yeah? Grave threat. 'Di ba? Tapos ang sabi-sabi ni Digong, "Wala akong pera. Umasya lang ako sa retirement pay. Wala ako pero hirap lang ako. Hindi ako nakapunta dito, mahal yung pamasahe sa eroplano." Tapos magugulat-gulat ka, bilyon ang nabayad kay bilyon ang nabayad kay Kopman. Tapos ang sabihin niya, yung mga nakahilera dito, yung mga general na yan, mga pulis na yan, sa kabila, si Bato, death squad rin yan. Tapos, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Ayan yung mga ganyang salita. Hindi makakalimutan ng tao yan. Yung COVID-19, why are you suspiring? Bakit hindi nyo na lang kami gawaing province of China? Fujian, Philippines, province of China. Because I love Xi Jinping. Hindi nyo makakalimutan yan, mga kababayan. Tapos pagdating sa history, pag nangamatay na yan, kaya si Tariela mamatay yan, si Gibo pag namatay yan, hindi makakalimutan yan kasi sasabihin yan si Tariela, yan yung lumalaban. Yung mga Chinese Coast Guard na nambubumba ng water cannon, tinaga yung kamay, pinalo yung ulo, nasugat, binutas yung rubber boat, binangga ng barko. Hindi makakalimutan yan, mga kababayan. Totoo yan. Dipogga, lintian. Ay nako. Tapos si Bato, sasabihin niya ni Bato, "Mamatay man ako, Pixman. Hindi ako dit squad."
Yeah, tapos sasabihin niya, "Oh, Mr. Trillanes, kahit sumama ka pa sa akin, ngak-ngak ka ng ngak-ngak niya, ngal-ngal ka ng ngal-ngal, ICC ka ng ICC." Oh, tapos sabihin ni Robin, mga tol, pagka pina-aresto nila si Senator Bato tol, hindi walang iwanan tol. Sasama ako tol. Sanay naman tayo sa buhay kulungan tol. Masarap pagkain dun tol. Ayan na, mga kababayan. Continue. Kung ano yung naging problema sa Mm. ghost electricity. Dahil dito, ikinokonsidera na ng Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang Travel Authority ni Legarda. Sa September 24 naman matatapos ang 2-month Travel Authority na hiningi ni Leviste. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel. 'Di ba? Tapos hindi pa makakalimutan diyan mga kababayan, yung forthwith ni Kayta ni Chis Escudero. Tapos hindi yan makalimutan yung witness ni si Madriaga, hindi makakalimutan yan si Tebes, hindi makakalimutan yan si Bantag. Tapos si Mima, hindi makakalimutan yan si Mima, si Lapid, hindi makakalimutan yan kasi lalabas yan yung Leni Robredo o yung Kaldero ni Cayetano, yung Ghost Project, hindi makakalimutan yan mga kababayan. Ako, pakinggan natin muna itong si Legarda, Jamie. Itinuturing ng ombudsman na suspicious o kahinang-hinala ang matagal na paglabas sa bansa ng mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakasaad sa nakuhang Travel Authority ni Leviste na 2 buwan siyang nakalib at naglista rin ng mga bansang nakatakda niyang bisitahin. Si Senadora Legarda naman muling pina-extend ang kanyang Travel Authority para sa medikal na dahilan. Sabi ng Ombudsman, posibleng sinusubukan din ng mag-inang kumuha ng asylum pero pwede lamang ito kung political persecution ang dahilan. Malinaw naman daw ang idinulot na problema sa kuryente ng umano'y ghost solar projects ni Legarda at Leviste. Pinag-aaralan na rin ang kanselasyon ng passport ni Legarda at Leviste kung may sapat na dahilan. Halimbawa, kung ituring silang fugitives from justice. Nakatakda rin maglabas ng utos para maghain ng kotsa sa laysayang mag-ina na kapwa pinakakasuhan ng plunder at graft. Sa totoo lang mga kababayan, mapapasubo talaga si Loren at si Leandro. Mark my word. Mapapasubo yan. Bakit? Kasi ganito yung papasok sa isipan yan. Kahit naman ako, kung ako ang nasa sitwasyon ni Leandro at ni Loren, kung ako, marami akong pera. Habang ngayon wala pa kaming kaso, dahan-dahanin ko nang withdrawin yung pera ko. Dalhin ko na lahat doon. Pangalawa, once may pera ka, kahit ilang taon ka mag-asylum dyan, pasok na pasok ka. Buhay na buhay ka. No? Pangatlo, mga kababayan, wala namang problema eh. May pera ka nga eh. Ang problema lang kasi dyan mga kababayan, pang-apat, kung si Sara ang maging presidente sa 2028, 2029, uuwi yung mga yan. Bakit? Si Sara na presidente. Si Harry Roque nga eh, magkano lang yung pera ni Harry Roque? Na-block na nga yata yung yung mga bank account niya. Nabuhay pa rin. Oo, yan pa kaya si Leandro at si Loren. Si Loren pwede naman mamasukan yung tagalinis doon sa Europe eh. Magkano ang oras sa Europe? $10 o 10 euro yata per hour. Si Leandro pwede naman yan doon. Maggawa siya ng account sa tawag dito pwede naman siyang gumawa ng account sa tawag doon UGS, just for fun. Pwede naman siyang mag-download doon ng mga app na pwede siyang kumita. Yung magpa-abs siya doon, magpagwapo-gwapo siya doon. Nako, mahilig yung mga Italiano sa mga ganyang mapuputi, lalo pag Pinoy. Malalambot na lalaki kita ni Leandro. Yun nga lang, wasak ang kanyang lubot. Wasak lubot niya doon, pero malaki kita. Gawa siya dyan na just for fun, yung apps man ng mga bayot, just for fun. Ma'am Susan Vergara, hello po. Maria Fipalisok and kay Mama Malusiron. Ayan, Kent, politician, money has been Switzerland for long time. Kaya nga, di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, marami sa kasaysayan ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming mga politikong magnanakaw ang tatakas.